Paano mo nasabi na Sub-Saharan kami, ha? Grabe ka kung makapagsalita sa amin dito sa Mindanao, ha? Hindi ko naintindihan yung Sub-Saharan, pero parang ang pangit niya lang talagang pakinggan. So sa tulad mo na nagsabi ng Sub-Saharan kami dito, nagbangsit mo lang tataubot mo, yawa ka. Kidding aside, a friendly reminder lang sa lahat ng mga kapwa ko na taga Mindanao. Maging careful pa rin tayo sa paggawa ng ating mga contents regarding doon sa issue nga na may taong nagsabi sa atin na napangmamaliit dito sa atin sa Mindanao. Baka kasi mapasobra din tayo sa paggamit ng mga cultures ng Africans sa di magandang paraan. It's okay kaayon na i-flex natin yung ating magandang culture dito at talagang magagandang tanawin. Na talagang pinapakita natin na mahal natin ang Mindanao. Ipakita natin na sagana tayo sa yaman at kultura, payapa ang pamumuhay at balanse lang. Well, ang issue na yan ay matagal na rin eh. Ilang generations na rin ang nakalipas pero hanggang ngayon parang ganun pa rin yung mga usapin. May mga tao pa rin na ganun pa rin ang tingin sa atin. Pero tandaan pa rin natin, iisang tao lang naman yung nagmaliit sa Mindanao eh. At alam naman natin na hindi siya ang nagre-representa ng buong Luzon. Dahil alam natin, madami din tayong kaibigan at kakilala na hindi naman ganoon kababa ang tingin sa ating mga taga Mindanao. I have lots of friends in Luzon, even my followers. And I know some of them, they knew it already na taga Mindanao ako. Pero still, minamahal nila ako. Kasi kung hindi, malamang, i-unfollow na lang din nila ako. Or hindi sila sang-ayon sa mga sinasabi ko. Pero sa totoo lang, nakakatuwa pa rin naman kasi madaming mga content creators na mga taga Mindanao na nagpapakita na ngayon kung gaano kaganda ang Mindanao. Kung gaano ito kaprogresibo. Mas madami ding mga tao ngayon na buksan na rin yung kanilang isipan na maganda rin naman talaga ang Mindanao. Lalo na sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon ay mas nakikita na rin nila. Dahil nga, madami nang nag-flex sa social media. Sagana kasi ang Mindanao sa likas na yaman at progresibong ekonomiya. So parang balanse lang. I don't know ha, magkakaiba lang siguro ang perspective natin pagdating sa usaping yaman at hirap. Para sa iba kasi, kapag nakatira ka sa bundok at wala ka masyadong access sa internet, sa kuryente, sa signal, para sa kanila, mahirap na yun. Pero para sa akin, yun ang basihan ng yaman. Kasi kaya nga ako umaakyat ng bundok kasi tahimik eh. Na hindi ko masyadong nakukuha sa syudad. Madami din akong naging kaibigan na lumads. At nakakatuwa lang dahil mas malalim, mas malawak pa ang kanilang pag-iisip at pag-uunawa kaysa sa mga taong nasa syudad. Well, para sa mga taong nagsasabing pangit ang Mindanao, linyahan lang yan ng mga taong hindi nila afford mag-travel at ikutin ang aming lugar. Char. Pero bitaw, ayaw kumpiyansa bay, basig sagpaon ka sa mga taga Mindanao og titulo nila sa ilang mga lote. Kanang inyong ginapahambog nga mga inyuhang pila ka story nga mga kundo, wala para kakatunga sa mga bukid dire. Mauna, ayaw kumpiyansa bay. Kay naa diri sa Mindanao ang mga hari o reyna nga kaya kontrolon ang mga elemento sa mga tubig, kalayo og yuta og kuryente. Basi kalimot ka, naa diri ang mga tag-iya sa Encantadia. Peace.